Noong nakaraang linggo, mga kapatid, pinag-aralan natin ang unang bahagi ng ating lesson, katangian ng isang namumuhay sa liwanag. At nalaman din natin na ang taong namumuhay sa liwanag ay nagpapahayag ng tungkol, unang-una, kung naalala ninyo, kalikasan ng pagka-Diyos, or character traits ni God, or yung kanyang pagiging Diyos. Pangalawa, ang taong namumuhay sa liwanag ay namumuhay talaga siya sa liwanag, hindi siya naniniwala sa kadiliman. Ibig sabihin, tunay na binabago ng salita ng Diyos, ng katotohanan, ang buhay natin para talaga maging maayos sa harap ng Panginoong Diyos. Meron kasing iba, pakunwari lang yung kanilang pamumuhay sa liwanag, para lang maging acceptable at tinatakpan niya yung kanyang kalidad ng pamumuhay. Obviously, dapat kung talagang tunay kang namumuhay sa liwanag, we need to maintain our integrity. Meron tayong integridad, even though walang mga nakakakita sa atin. Dapat tama ang iyong mga diwa, Panginoong Diyos. Hindi pwedeng nagpapalusot ka lang para masabi mo na lumalakad ka sila. Kasi pwedeng i-bluff mo yun parang pakitang tao, pakita mo sa madlaan na Kristiyano ka, pero deep inside, pinapakita mo yun dahil para lang masabi na katanggap-tanggap ka. Hindi po yun ang tunay na pamumuhay sa liwanag ng banal na kasulatan. Meron din mga pagkakataon kasi po, pwede tayong magsinungaling para makalusot. Pero, ibig sabihin, if you are living in God's Word, sa truth, mas pinipili natin magsabi ng katotohanan kaysa sa kasinungalingan. At yung pangatlong puntos, binigyan natin ito ng big emphasis, yung blood ni Christ, yung kanyang dugo, na ay talagang nililinis ang ating mga kasalanan. The point is araw-araw, of course, hindi naman tayo talaga makakawala, nakikibaka tayo sa kilos at galaw ng kasalanan sa buhay natin. At obviously, hindi tayo perpekto, hindi pa natin nakakamit yung buhay na talagang tanggap-tanggap sa Panginoon dahil meron pa tayong mga bahid at dumi ng kasalanan. Patuloy naman tayong nililinis ng Diyos, yun ang mabuting balita. Kahit tayo nagkakasala, pag tayo lumapit, sabi ng Panginoon, patatawarin tayo at para makapagpatuloy tayo na maging malinis sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos, pagkat siya ay liwanag. Ang tanong, balik, ang buhay ba natin talaga ay nasa liwanag? O meron pang mga bahagi sa inyong puso na tinatago ninyo at kinikimkim dahil ayaw niyo pang bitawan yung mga bagay patungkol sa kadiliman? Nanatili pa ba kayo sa kadiliman? Or 50-50? 50% kay God, 50% kay... O wala pong ganun. Hindi pa pwedeng mag-serve ng 50-50. It's either 100% you're serving God or either 100% na you were winning yourself and serving the devil. Di ba? Kung wala kayo sa kalooban ng Diyos, obviously, nasa kalooban kayo ng kaaway. Ganun lang ang takbo ng buhay. Now, ngayon po umaga, hayaan nating muli liwanagan ng ating isip ng salita ng Diyos. Hindi lang para malaman natin itong katotohanan ito, kundi my prayer is sana talagang totoong mabago ang buhay natin. Basahin po natin ang ating talata. Kung sinasabi nating, or 1 John chapter 1, verse 8 hanggang chapter 2, verse 6. Unang 1, kabanata 1, talatang 8, hanggang kabanatang 2, talatang 6. Medyo mahaba po ito, no? So, simulan natin. Verse 8. Kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang ating Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Now let's go to chapter 2. Si Kristo ang ating tagapagtanggol. Mga anak,
isinusulat ko sa inyo ito upang huwag kayong magkasala. Ngunit, kung magkasala ang sinuman, mayroon tayong tagapagtanggol. Tagapagtanggol sa Ama, si Hesukristo, ang matuwid. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Hindi lamang ng ating mga kasalanan, kundi maging mga kasalanan ng lahat ng tao. Nakakatiyak tayong nakakilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa Kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa Kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo talagang nasa Kanya. Sino man nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Hesukristo. Aming Diyos na makapangyarihan, aming Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit, Panginoon. Nagpapakumbaba muli, nagbibigay ng paggalang, at kumikilala kami, Panginoon, na Ikaw ang tunay at dakilang ilaw, ang liwanag. At sa iyo ay tunay na walang kadiliman, Panginoon. Sa oras na ito ay hinihiling namin na siyasatin mo po ang aming mga puso't isipan. Kung may mga kasalanan kaming itinatago, kung may mga bahagi pa ng aming buhay na hindi namin isinusuko sa iyo, Panginoon, tulungan mo kaming ilapit ito sa pamamagitan ng iyong liwanag. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga salita, sa aming mga isip, sa aming mga maling gawa. Linisin mo kami sa pamamagitan ng iyong dugo ng iyong anak na si Hesukristo at baguhin mo ang aming mga puso. Buksan mo po ang aming isipan upang maunawaan namin ng iyong salita. Upuin mo, Panginoon, ang aming pamumuhay sa liwanag ng aming pag-amin sa aming mga kasalanan. Umasa sa iyo, sumunod sa iyong mga utos, at mamuhay katulad ng aming Panginoon. At nawa, O Diyos, ang lahat ng ito, Ikaw ang maluwalhati sa aming buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Mga kapatid, sa panahon pong ito, samantalang ito'y sinusulat ni Apostol Juan, ang diwa nito, ang teksto nito, hindi lahat ng nagtuturo noon sa iglesia, sa simbahan, ay mga may pusong totoo. May bahid sila ng mga maling turo. Kung tutuusin, merong mga guru doon ng panahon na yon na tila parang magagaling sila magsalita at sila'y mukhang matatalino, pero pagdating sa kanilang tinuturo, ito'y sabit. Mag-move forward tayo sa talata, sa verse 19, ganito pong nakalagay. Kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, chapter 2, verse 19, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila'y tunay na sa atin, nananatili sana silang kasama natin. Maliwanag ang talata. Dating mga kasama, pero nagbago ng diwa dahil nagkaroon sila ng ibang espiritu. Kumbaga, marahil ang gusto lang nila, sabihin sa mga madla noong mga panahon ay, hindi mahalaga ang kasalanan. Pwede ka pa rin maging spiritual kahit ikaw ay nagkakasala. Idea ng Gnosticism na binabanggit namin lagi dito. At ang pinakamapanganib sa mga idea na ito, na hanggang ngayon naman meron pa rin, hindi nila tinatanggap na sila ay merong kasalanan. Hindi raw sila nagkakasala dahil mga perpekto sila at meron silang kaloob na ibinigay daw ng Panginoon na sila lang ang nakakaalam. Mga kapatid, isipin natin yon. Ang mga taong nagsasabing sila ay malapit sa Diyos, pero tinatanggihan naman yung realidad ng kasalanan o hindi nila ina-accept yung tungkol sa issue ng pagiging rebelde sa ating Panginoon. Dahil dito, nung panahon na yun, nalilito yung ibang mga miyembro ng church. At, of course, may nalilito, pero meron ding mga kampante dahil gusto nila yung turo. Maraming mga simbahan ngayon, maraming umaten dahil lalo na yung tinatawag nating hyper grace movement, paayag sila na
umaten dahil ang turo ng leader nila, binayaran na raw ng Panginoon yung kasalanan, kaya pwede nang gumawa ng kasalanan. So, yung iba, siyempre, nagiging magmamalaki sila dahil akala nila okay sila sa Diyos dahil meron silang relasyon daw sa Panginoon. Gawa ng pwedeng sinabi nila, tinanggap nila ang Panginoong Diyos. Kaya dito sa pagkakataong ito, ang Apostol Juan sumulat hindi para magturo kung hindi magtama. Itama yung kanilang maling paniniwala. Let's say for instance, katulad ngayon, usong-uso ang social media. Sana mabasa nila itong aklat na ito ng 1 John chapter 1 verse 8 hanggang chapter 2 verse 6. Para bang, ang gusto ko sabihin dito ni Apostol Juan, mga kapatid, huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Pag tinatanggap mo sa sarili mo na hindi ka makasalanan, dinadaya mo ang iyong sarili. Kinokontra mo ang Panginoon. Dahil unang-una, ayaw ng Diyos ng kasalanan, kaya niya nga binigay ang kanyang anak. Subalit ang realidad, sabi sa Bible, all have sinned, lahat tayo ay makasalanan at kailangang lumapit, umamin sa ating mga kasalanan. Magsisi tayo doon sa bagay na yun. So ang mensaheng ito ay hindi lang para sa kanila noon. Ang talatang ito, kaya natin binuksan, para rin sa atin ngayon, mga kapatid. Dahil hanggang ngayon naman, mayroon pa rin mga taong nagsasabing, okay lang ako, hindi ako nagkakaroon ng problema, wala akong kasalanan. Nakarinig na ba kayo ng ganung tao na nagsabi sa inyo, okay lang ako, wala akong problema. Pero ang tanong, mga kapatid, sang-ayon ba kayo sa kanilang opinyon? Sang-ayon ba kayo sa sariling opinyon ng mga tao ngayon na tinatanggap karamihan ng mga tao? Ang sasang-ayunan natin ang sinasabi ng Diyos. Hindi pa dito natatapos ang mensahe ni Apostol Juan. Kung yung unang bahagi, pinakita niya kung sino ang Diyos at anong ibig sabihin ng paglakad sa kanyang liwanag. Ngayon naman, sa susunod na bahagi, medyo mas malalim ang kanyang bato ng kanyang mensahe. Ito'y hamon dahil hindi na ito tungkol sa liwanag ng Diyos, kung hindi kung paano tayo tamang tumugon sa liwanag ng Diyos para sa ating sariling mga buhay. Paano ba natin haharapin ang kasalanan? Paano nyo hinaharap ang kasalanan? Saan kayo umaasa? Sumusunod ba talaga kayo sa Diyos? At ang ating bang pamumuhay ay tunay bang sumasalamin sa larawan, sa wangis ng ating Panginoong Hesus? Simulan po natin ulit sa program ninyo. Ang isang taong namumuhay sa liwanag, number 1, nagpapahayag, umaamin sa kasalanan. Verse 8 hanggang verse 10. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, niloloko natin yung sarili natin. Ano bang ibig sabihin nun nung binanggit ni Apostol Juan yung talatang yan? Ito'y parang nagbababala si Apostol Juan dito. Kasi probably pwedeng self-deception to eh. Wala akong kasalanan. Totoo ba yun? Magtaas nga rito ng kamay, sinong walang kasalanan? Di ba yung isang insidente, sabi ng Panginoon, yung walang kasalanan, siyang unang bumato doon sa babae. Meron bang pumulot ng bato? Wala. Kasi, guilt sila eh. Lahat ng tao, meron pagkakasala. Ang mga tao nagsasabing wala siyang kasalanan, ay manlilinlang. Sinong nililinlang ng tao nagsasabing wala siyang kasalanan? Yung kanyang sarili. Obviously, kapag nililinlang mo ang sarili, tandaan ninyo, wala kayo sa katotohanan. So, ang unang hakbang sa ating pamumuhay, kilalanin natin na tayo'y makasalanan. Kaya nga, ang repentance is required para makita ng tao na siya ay talagang totally may problema. Hindi ka pwedeng magmalaki sa Diyos. Wala kang pwedeng sabihin sa Kanya na, Lord, ako, okay ako namimigay ako ng Christmas card. Kailangan papasukin mo ako sa langit. May mga ganun kasing insidente. Every one of us, pag sinabing nagkasala, bagsak lahat. All short from His glory. Hindi pumasa sa Kanyang kaluwalhatian. But because of His grace,
Nagkaroon tayo ng pagkakataon. Yun ang dapat nating mainuwaan dyan. Kaya tayo kailangan magpakumbaba dahil ang Diyos mapagbiyaya, awa, pag-ibig, justisya, yung binanggit ni Solomon sa unang bahagi. Pinakilala niya kung sino ang Diyos. Sabi sa verse 9, unang-unang salita, kung. Mahalaga yung kung. Kasi ibig sabihin yan, oo o hindi. Third class. Ipapahayag natin ang ating mga kasalanan. Ibig sabihin, pwede kang magpahayag, pwede kang hindi magpahayag. Obviously, pag nagpahayag ka, may sagot doon. Kayo ay patatawarin. Pero kung hindi ka magpapahayag, paano kang patatawarin ng Diyos? Hindi ka naman umaamin. Di ba meron pala tuntunan sa television natin, no? Aminin, parang gano'n. Naalala kayo. Hindi naman din umaamin yung mga sinasabing mga guest doon sa bagay nila. Nagsisinungaling din sila. Meron pa silang palay detector pero parang bluff lang yon sa kanilang buhay. Ang tamang tugon ay pag-amin, confession. Dahil ang Diyos ay tapat. Tinutupad niya yung kanyang pangako dahil siya ay matuwid. God is just. And obviously, God is justice, meron siyang basis kung bakit siya nagiging matuwid at mapagpatawad dahil sa ating Panginoong Jesus. So the result, papatawarin tayo, lilinisin tayo sa ating kasalanan kung tayo'y umaamin. Ang totoong nasa liwanag, umaamin at umaasa sa kapatawaran ng Panginoong Diyos. Verse 10, kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, mas matindi ito. Kaysa sa verse 8. Kasi hindi lang ito self-deception. Pag hindi ka umamin at hindi mo tinanggap yung pagpatawag ng Diyos, kontra na ito sa Panginoon, ginagawa mong sinungaling ang Diyos. Dahil hindi ka naniniwala na patatawarin ka ng Diyos. Maliwanag na ito'y pagtanggi, tinatanggi kung anong sinabi ng Diyos tungkol sa kasalanan. If we continue doing that, what will happen? Wala ang salita sa atin, mawawala. Ang kapangyarihan ng salita, mawawala sa atin. Kasi yung tao nagsasabing hindi niya kailangan ng kapatawaran ng Diyos at siya'y malinis, ito yung tao na sa totoo lang, walang tunay na relasyon sa ating Diyos. Nagpanggap. Diba? Narinig niyo salitang nagpanggap. Hindi tumanggap. Nagpanggap. Hindi niya talaga kinilala ang Diyos sa kanyang buhay. Tumanggi na siya'y may kasalanan. Tumanggi sa katotohanan ng salita ng Diyos. Pansinin niyo po, ang mga talatang ito ay nagtuturo ng mahalagang puntos at katotohanan. Kung lahat ng tao ay makasalanan, kailangan nating umamin sa kasalanan. Nasa verse 8. Sa verse 9, kailangan nating umamin. Sa verse 10, kailangan nating tanggihan. Alamin, humingi ng tawad, at huwag nating kalabanin o kontra ng Diyos. Huwag nating tanggihan ang alok ng Diyos. So, pwede kong sabihin, ang taong nasa liwanag ay hindi yung walang kasalanang tao. Kung hindi, yung umaamin sa kasalanan, katapos, aapil siya sa hope, sa pag-asa ng kapatawaran galing sa ating Panginoong Hesus. Kasi umamin siya, may kasalanan kayo, patatawaran ako ng Panginoon. Ang problema kasi sa atin, mga kapatid, napansin ko, maski ako guilty rito, ihingi ako ng tawad, para sa magdududa ako, pinatawad ba ako? Di, parang ganun lang, pinatawad na ako. Parang kinokontra mo uli ang Panginoon Diyos. Dapat tapat ka din, sincere ka dun sa paghingi mo ng tawad at paniwalaan mo na talagang pinatawad ka ng Diyos. Katulad ng lumapit tayo sa Kanya bilang ating tagapagligtas. Mapapatunayan mo yan kung talagang magiging totoo ka sa buhay mo at hindi mo parang blurred yung magiging pananampalataya. May halimbawa po tayo, makita sa banal na akulasan sa Lumang Tipan, sa 2 Samuel, chapter 11, at chapter 12. Medyo related to somewhere dun sa 1 John 1:9. Ano bang buhay meron dun sa
at chapter 11. Buhay ito ni Haring David. Isang lalaking, according to God's heart, no? Yun ang banggit sa kanya. Isang tao na malapit sa Diyos, ang puso ay laging bukang bibig niya ay Panginoon. Pero isang araw, what happened? Si David, Haring David ay nagkasala. That's Bathsheba. Nakita niya na naliligo. At kasalanan niya, ay nagkaroon siya ng pangangalo niya. Hindi lang yun. Nagbunga pa. Siya ay naging mamamatay tao. Pinapatay niya yung asawa ni Bathsheba. Para maitago, para mapagtakpan yung kanyang maling ginawa. See? Itinago ni Haring David ang kanyang kasalanan. Pero what happened? Siyempre, God, meron siyang pinadalang isang propeta ng pangalan ay si Nathan upang siya ay harapin. Ginamit ng Diyos si Nathan upang siya ay sawayin at masabihan sa kanyang kasalanan. At nang siya'y masaway, ito yung maganda puso ni Haring David, at nang siya'y masaway, agad hindi na siya nagdahilan. Hindi niya itinanggi. Sinabi niya, mababasa niyo sa verse 1 hanggang verse 2 ng chapter 51, nagkasala ako laban sa Panginoon. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos. Sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig. Verse 2, linisin mo sana ang aking karumihan at patawarin mo ako. Nakita naman natin ang buhay ni Haring David. Totoo talaga ang kanyang paglapit at paghingi ng tawad. Nagbago ang kanyang buhay. Punong-puno talaga ng pagsisisi. Napatawad at nalinis ang kanyang buhay sa kanyang taos-pusong pagsisisi sa ating Panginoong Diyos. Now, ano nangyari? Dahil siya ay umamin sa kanyang kasalanan at lumapit siya sa Diyos na may pagsisisi, the result, tinatawad siya ng Diyos, nilinis ng Diyos, and it is connected dun sa binabanggit natin ngayon 1 John 1:9 na kapag tayo hihingi ng tawad, ang Diyos ay tapat at tatawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, kasama pa yung mga kalikuan. Meron kasi minsan gagawa tayo ng kasalanan pero hindi natin alam na kasalanan eh. May nasabi ka sa kapatid mo, binati mo, nung naglalakad kayo, hindi mo alam na nagalit siya, nagkasala ka nun eh. Kasama yun sa ihingi mo ng tawad upang tayo'y mampatawad ng Diyos. Now, ang issue, pag sinabing confession, hindi yun, Lord, patawarin mo po ako, amen. Hindi ganun. Confession, ibig sabihin, acknowledgement. Sasabihin mo kung ano yung iyong ginawang kasalanan. Kanina po, nainis ako doon sa isang tao. Ganito. Patawarin mo, Panginoon. Humina ang aking pananampalataya dahil parang nasaktan ako o meron siyang ginawa sa akin na hindi maganda. You have to come up with direct words na inyong ginawa. Name. Cite. Yan yung mga kahulugan niyan. Name your sin, cite your sin to God. But God is faithful. He will forgive us. So, sa unang punto, nakita natin yung mga taong namumuhay sa liwanag ay tunay na umaamin at nagsisisi sa kanyang kasalanan. Of course, hindi pa rin doon natatapos yun. May mensahe pa ang salita ng Diyos. Dahil sa pag-amin mo ng kasalanan na unang hakbang, ang tanong, saan papunta kung tayo'y aamin ng ating kasalanan? Sino ba ang ating asahan para sa kapatawaran na ibinibigay ng Panginoong Diyos? Now, dito pumapasok yung napakagandang katotohanan. Move on tayo. Chapter 2, verse 1 hanggang verse 2. Na tayo hindi lamang umamin sa kasalanan, kundi tayo umaasa sa Panginoon, kay Hesukristo na ating tagapagtanggol. Hindi nagtatapos sa tagapagtanggol. At siyang nagbayad ng ating kasalanan. Nakikita niyo how generous is God is. Naging lawyer pa natin. Binayaran pa yung ating kasalanan. So mula sa pag-amin ng kasalanan, dumako tayo dun sa pagtitiwala sa Panginoon bilang ating lawyer, tagapagtanggol. Number 2, bukod sa nagpapahayag at umaamin sa kasalanan, isang katangian pa ng taong namumuhay sa liwanag, nagtitiwala o umaasa sa Panginoon. He is our advocate o tagapamagitan. Si Jesus ang tinig sa Ama. Nagtatanggol sa atin, hindi para tayo ay
hindi mapatawad, kundi hindi para tayo o kumilos ng ano ba yung word na ginamit doon? Pagmamalaki, hindi po yun. Hindi para tayo magsisi, kundi para malaman natin na tayo may pag-asa kapag tayo ay nagkakasala. Yun yung eksaktong phrase na gusto kong ibigay. Malaman mo na kapag ikaw ay nagkasala, pwede kang patawarin ng Panginoong Diyos. Sapagkat siya ang ating tagapagtanggol at tagapamagitan sa ating mga kasalanan sa Diyos at saka sa mga tao. Jesus Christ is the mediator. Ibig pong sabihin, kapag sakalig tayo nadapa, mga kapatid, pwede tayong lumapit sa Diyos. Pwede tayong lumapit sa Panginoon. Of course, para hindi hatulan, kundi gabayan at patawarin sa ating mga kasalanan. Sabi sa verse 2, siya ang pangtubos sa lahat ng kasalanan. Ibig sabihin po nito, ang sakripisyo ng Panginoon sa krus, of course, hindi siya limitado para sa isang tao o isang grupo. Ang kanyang dugo ay sapat para sa kasalanan ng lahat ng tao. Kasalanan nakaraan, kasalanan ngayon, at kasalanan gagawin mo pa sa pinaharap. So, pwede natin claim na hindi tayo nagsusolo para labanan itong kasalanan. May solusyon na ginawa ang Diyos sa bawat pagkakasala. We call it biyaya o grace. Kapag nadamo mong mabigat ang nagawa mong kasalanan, tandaan, lagi tayong meron tagapamagitan. At rest assured, meron tayong pantubos sapagkat tayo'y nasa Panginoong Hesus. By the way, kung sakaling magkasala tayo, sa talata, it's an obvious thing na hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Siya ang ating tagapamagitan, siya rin ang ating pangtubos, nagbibigay ng kapatawaran sa lahat ng lumalapit sa Kanya at umaamin ng kasalanan. Sa lahat ng pagkakataon, mga kapatid. Now, kung nagtitiwala tayo sa Panginoon bilang ating tagapamagitan at pantubos, there's another question. Ang natural na tanong, paano naman natin maipapakita yung ating pananampalataya? Kung ikaw ay totoong umamin, ikaw ay totoong umasa, paano ito? Ang tunay na pagkakilala sa Panginoon, mga kapatid, ang tunay na pagkilala sa Panginoon ay hindi lang sa salita o paniniwala. Ito ay dapat mapatunayan natin sa ating tunay na link or relasyon sa Diyos, sa Kanya, sa pamamagitan ng ating, pagsunod sa mga utos. Ito yung third part, pagsunod sa mga utos. Isang practical na halimbawa, kung sinasabi mong mahal mo ang Panginoong Hesus, dapat lalabas yan sa iyong buhay. Otherwise, hindi faith yung nangyayari sa iyo. Fake. Hindi totoong pananampalataya. Pag sinasabi mo, you claim na ikaw ay Kristiyano, tagasunod ni Jesus, therefore, makita sa actual na buhay mo, na yung sinusunod mo, ang salita ng ating Diyos. Tandaan natin to, ang pagsunod sa ating Diyos ay hindi kabigatan o burden sa atin. Kundi ito ay natural na bunga ng pagmamahal at pagkilala natin sa Panginoong Jesus. Minsan kasi bukang bibig natin yun, nabibigatan na ako sa buhay. May sagot yan ng Diyos, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nabibigatan, at kayo'y aking pagagaanin. Mas maganda yata sa English, come to me all of you who are heavy laden, and I will give you pahingahan or rest. Sa verse 4, chapter 2, sinungaling ang hindi sumusunod. Bumalik na naman si Apostol Juan. Talagang hindi niya tinatantanan yung konseptong ito na kapag ikaw nagsabing lumalakad sa liwanag, dapat hindi ka sinungaling. Kasi kung hindi ka nga sumusunod, ikaw ay isang sinungaling. Now, ang punto dito, kung sinasabi natin kilala natin ang Panginoon, hindi naman tayo sumusunod, saan tayo nagsisinungaling? Sa sarili natin. Now, bakit po? Ba't ka nagsisinungaling sa sarili mo? Tandaan,
Dahil ang tunay na relasyon sa Diyos ay nakikita yan sa ating mga kilos o gawa. Hindi lang sa salita. Maraming magagaling magsalita. Maaring magaling magpaliwanag. Pero tignan mo yung lifestyle. Pag may problema, hindi totoo yung taong yun dahil he is not living with what he preached. So, as ourselves, tanungin natin ang ating sarili. Nakikita ba ang Diyos sa buhay natin na sumusunod tayo sa Kanya? Nakikita ba siya? Nagsasabi bang mga tao sa iyo na, kapatid, ang galing ng iyong pagsunod sa Diyos. Nakikita ko na encourage ako sa ginagawa mong pamumuhay or iba yung ginagawa nila na naiirita sila sa iyo. Ayaw ka nilang makasama, ayaw ka nilang makausap dahil iba ang nakikita nila sa iyo. Hindi ba may mga kasabihan yung bata? Napagalitan ng nanay. Demonyong bata ka, ganun ang tawag. Pumunta ka na sa tahanan nating impyerno. Nandun yung tatay mo na si Satanas. Parang ang label dun sa mga tao ay yun yung nakikita. Siguro sa maugali ng bata. Kaya yung bahay nila magulo dahil away sila ng away. So, kung tayo totoong sumusunod sa Diyos, dapat nakikita ito hindi lang sa salita, kundi kasama ang gawa. Verse 5, yung kalahati ng verse 5. Ang sumusunod ay nagmamahal sa Diyos. Sa madaling salita, mga kapatid, ang tunay na pagmamahal sa Diyos, obviously, nagpapakita ng ating pagsunod. Kung hindi ka sumusunod, hindi ka nagmamahal sa Diyos. Bakit sinasabing mahal mo ang Diyos? Hindi ka naman pala sumusunod sa Kanya. Obedience ay expression of our love toward God. And reminder, hindi ito our responsibility. Kahit pa sabihin mo yan sa iyong sarili na paulit-ulit, walang epekto yan na sinasabi mong obedience ako, sumusunod ako sa Diyos, pero hindi naman nakikita. Walang epekto ang iyong pagsasalita. Now, saan ba dapat makita yung pagsunod natin? That's another question. Saan ba dapat makita yung ating pagsunod sa Diyos? Ang pagmamahal sa Diyos, nakikita yan araw-araw, unang-una, kung paano tayo magdesisyon sa buhay. Now, pwede ko rin sabihin, sa trabaho nyo. Pwede rin sa pamilya, pwede rin sa pakikitungo sa kapwa, at maging sa sariling buhay. So, huwag nating kalimutan na ang tunay na pagkilala sa pagmamahal sa Diyos ay hindi lamang nagagaling sa salita, kundi sa gawa. Makikita ito sa pagsunod sa kanyang mga utos. Ang isang talata siguro na pwede kong bahagi sa inyo ay yung Ephesians chapter 2 verse 10. Basahin nyo later kung anong tinuturo. Dalawa kasing gawa yung binabanggit yan. Chapter 2 verse 10. Hindi ko kasi nailagay po dito. Naisip ko lang ngayon na napakagandang talata nun. Kasi pag sinimulan mo sa verse 8, may binabanggit doon na hindi sa gawa ka maliligtas. Pero pagdating sa verse 10, we are created for His workmanship. Para gumawa tayo ng mabuti. Obviously, hindi lang siya salita ang Kristiyano. Kailangan merong kilos yan. Kilos na, ito importante, leading ng Holy Spirit. Kasi pag kumikilos ka na pang sarili mo, hindi rin tanggap-tanggap sa Diyos. Dapat, ang kilos mo, ang nagmamaniobra, ang naglilid, ay ang ating Panginoong Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos, makikita araw-araw yan sa buhay natin, sa desisyon, sa pamilya natin, at sa ibang mga tao. So, kung natutunan natin ang mamuhay sa liwanag, of course, definitely ang application is magpapahayag na tayo ng kasalanan, magtitiwala tayo sa Diyos, susunod tayo sa Kanyang mga utos. Ngunit sa last part ng verse, sa B, 6, merong binanggit niya si Apostle 1, ang tunay na resulta o bunga ng pagsunod sa ating pamumuhay ay mapapansin ninyo. Ang sabi niya ron, magiging kalarawan natin ang ating Panginoon. Isang buhay na umiiral tulad ng sa Diyos na nagpapakita ng kanyang pagmamahal at kabutihan, kabanalan sa araw-araw.
So, dumako tayo sa pang-apat. Katangian ng isang tunay na namumuhay sa liwanag, bukod sa umaamin sa kasalanan, sumusunod, at pang-apat ay namumuhay tulad ng Panginoon. Namumuhay tulad ng Panginoon. Verse 5, basahin ko na kaya ng buo, na wag na yung beat. Ngunit ang tumutupad, basahin ko ng buo, sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo talagang nasa Kanya. Verse 6, sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Hesukristo. So, dapat nakasunod kayo dun sa flow. From pag-amin, pag-confess, and then pagtitiwala na patatawarin, pagkatapos gagalaw ka sa buhay mo, and then gumagalaw ka ayon sa Diyos, nagiging kamukha mo ang Panginoong Hesus. Ganun yung structure ng talata. Nananatili dapat tayo sa Kanya. May tunay na relasyon sa Diyos. Hindi lang emotional na paniniwala. Dapat aktibo tayo araw-araw sa pamumuhay natin, pero dapat kasama natin ang Diyos. Katulad ng isang bata, saan siya malapit sa kanyang magulang. Dapat nakikita yung relasyon natin sa Diyos sa pamamaraan natin sa pamumuhay natin. Lalakad tayo katulad nino ng Panginoon. Mamuhay tulad niya. Ang tunay na sumusunod sa Diyos, sumasalamin sa karakter ng Panginoon. Hindi lang yun, pati buhay ng Panginoon, nakokopya niya. Nag-represent siya ng Panginoon dahil kung ano yung natutunan niya sa Diyos, minsan may gano'n, no, yung tinatawag nating mentor. Di ba? Meron kasing lumabas sa social media ngayon, naalala ko, na isang babae na nag-aakusa ng mga false teacher. Ang dami niyang binabanggit ng mga pangalan doon. Sinita siya. Tinanong siya, sino bang mentor mo? Sabi niya, ang Panginoon daw ang mentor niya. Galing, diretso. Wala daw siyang kailangan ibang mentor kundi ang Panginoon lang. Wala akong nakitang, kasi si Apostle John, meron siyang tinuruan. Si Polycarp. And then si Polycarp, may tinuruan sino ba sumunod, Brother Ray? Eusebius o si Irenaeus. Parang may leading, no? Dire-diretso siya yung pagdi-disciple. Meron talaga nagme-mentor. At anong nangyari doon sa mga mentor ni Apostle John? Parehas din niya. Matapang, pananampalataya, tama yung doktrina. Eksakto yun. Lumakad katulad din ni Apostle Juan, yung kanyang mga naging disciple. Nakukuha niyo ba yung ibig sabihin dito? Kung tayo lalakad, dapat maging katulad tayo ng Panginoon sa buhay natin dahil dinaanan natin yung paghingi ng tawad, umasa sa Kanya na patatawarin. Pagkatapos, nagiging bahagi ng ating pamumuhay, yung ating natutunan sa Kanya, sa salita niya, and then, hanggang nagiging kawangis natin ang Diyos sa ating pagkilos, pagsasalita at saka pag-iisip. Pwede ito mangyari sa pamilya. Paano to? Dapat, listen to this, family members, magkaroon kayo ng pagmamahalan. At meron pagmamahalan, dapat meron kayong pasensyahan. Huwag kayong magugulangan. Ayaw magugas ng plato ng isa, ayaw kumunod ng isa, ayaw magtrabaho ng isa. Tapos pag meron nagsasalita ng hindi maganda, kaagad magsosorry. Hingi ka ng tawad. Pasensya na po, nagkamali ako sa sinabi ko. That means na ipinapakita mo yung pag-amin mo sa kasalanan sa loob ng pamilya. Kahit nasa trabaho, mga kapatid, ang pagpapakita ng pag-amin sa kasalanan ay isang bagay din, no, halimbawa na magpapatunay na ikaw ay Kristyano. Boss, sorry po, nailagay ko yung susi sa ibang lugar, kaya nagkagulo yung pinto eh. Hindi na po maulit, patawad po. Ayusin ko po, itatama ko yung buhay ko sa susunod, parang gano'n. Pwede ring dapat yung mga boss naman maging makatarungan, pakita ng kabutihan at pakikitungo sa kanilang kapwa. So the point is, dapat ang pamumuhay natin ay maging katulad ng sa Panginoon. At ito yung pinakadakilang tanda na ang pananampalataya mo ay totoo at umiiral katulad ng sa Panginoong Diyos. Dahil ang tunay na namumuhay sa liwanag, ulitin ko, hindi lamang sumusunod sa utos ng Diyos,
siya ay lumalakad, sumasalamin sa ating Panginoong Diyos sa lahat ng aspeto ng kanyang bahagi ng kanyang buhay. Mind of Christ, pagsasalita mo, biblical, pagkilos mo, biblical. Sa madaling salita mga kapatid, tayo na nasa liwanag ay dapat tunay na maliwanag din ang ating buhay sa ating puso. Tunay na liwanag ang bahagi ng iyong puso at ang iyong bahagi ng buhay. Sa ating desisyon, sa ating pamumuhay, trabaho sa paaralan, dapat liwanag ang nakikita sa atin. Kung may kasalanan tayong itinatago, kapatid, lumapit tayo sa Diyos. At kung ikaw naman ay nadapa, alalahanin mo na meron kang tagapamagitan, meron tayong isang tagapagtanggol, ang ating Panginoong Hesus. At kung ikaw ay nalilito, sumunod ka sa salita ng Diyos. May gabay, may direksyon ang magiging buhay mo. Hindi ka magkakaroon ng pagkalito. Dahil kung nais mo maging tunay na anak ng Diyos, dapat namumuhay tayo katulad din ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, ang hamon sa atin, wag lang tayong makinig sa liwanag. Dapat lumalakad tayo sa liwanag. At nawa sa ating araw-araw na buhay, makita ng mundo, hindi lang ating sarili, kung hindi ang liwanag ng Panginoong Hesus ay sumisinag sa atin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Narinig namin ngayon ang iyong mensahe, salitang naglantad ng aming mga puso. Nagpapaalala sa aming mga kasalanan at nagbigay ng pag-asa sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Lord, kami po ay lumalapit sa iyo. Muli, we humble ourselves. Kung kami may mga kasalanan, tinatago, patawarin mo kami. Turuan mo kami maging tapat sa pag-amin, Panginoon, at mamuhay ayon po sa iyong liwanag, Panginoon. Huwag kaming manirahan sa kadiliman. Salamat, O Diyos, dahil ikaw po ay aming tagapamagitan. Salamat din dahil hindi mo po kami iniiwan sa aming mga kasalanan. Binibigyan mo kami ng kapatawaran. Pinagkakalooban mo kami ng bagong pangapanimula sa aming buhay. O aming Diyos, tulungan mo po kami, Panginoon, na hindi lamang umasa sa iyo, kung hindi sundin ang iyong mga utos. Mamuhay kami, Panginoon, na katulad ng aming Panginoong Hesus sa araw-araw ng aming buhay. Sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa paaralan, at sa lahat po ng aming ginagawa, Panginoon. Ipuoy mo po aming puso ngayon. Tanggapin ka. At kung may nangangailangan ng lakas sa amin, Panginoon, palakasin mo po. At nawa sa aming paghihiwalay mamaya sa dakong ito, sa tahanang ito, dalhin mo po ang iyong liwanag saan man kami magpunta, Panginoon. Sa lahat ng ito, ikaw lamang ang maluwalhati. At ito ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Kung sabihin kong wala akong sala, dinadaya ko ang sarili. Ngunit sa harap mo ako'y lalapit at aamin ng buong puso. Ikaw ay tapat at banal, hindi ka nagbabago sa bawat kasalanan.
Thank you so much for watching. If you were blessed by this video, hit like, comment, and subscribe. Hit the notification bell so you would not miss out on our upcoming worship videos. God bless you and see you in the next video!